Dalawang complete! Tatlong complete! Milyon complete! Para kay Joseph! Dalawang! Una na talapak ko! Una na talapak! Joseph! Good morning! Payaman na ba? Yes! Gwapo ba si Roy? Yes! Iba talaga ng pera, Brad. Sino ang first timer ng sa restaurant? First timer, okay, hiya. Ang dami Di ba unang simula ng taon, marami kayong nandito. Thank you very much for attending our seminar. Nag-enjoy ba kayo? Yes! Okay ba yung products? Yes! Okay ba yung negosyo? Yes! Di ko lang, may nabanggit yung scholarship tsaka yung foundation. Nabanggit ba yung scholarship? Yes! Meron. Yung foundation, nabanggit ba? Yes! O, tumutulong din tayo sa maraming mga nangangailangan, na mahihirap. Di ba, nabanggit na ni Roy, as of today, we have created more than almost 700 na millionaires na. In the span of 7 years, almost 700 na millionaires. Ibig sabihin, every year, we're creating 100 millionaires. Every week, we're creating 2 millionaires per week. Actually, at the rate we're going right now, hindi na 2.5 na. So, kunwari, ikaw yung unang milyonaryo, ikaw yung pangalawa, kalahati pa lang. Pagpasensyahan mo na, kalahating milyonaryo ka pa rin. Sito, linggo-linggo, 2.5 ang nagiging milyonaryo. Diba, dead mo pa yung ikbalaga, tsaka yung time digtan pinagsama. Walang tsambahan, hindi ka gigiling. Hindi ka hihiyain, hindi ka pagtatawanan. Dire-diretso mo yung business sa sa gusto mo, magiging milyonaryo. Okay ba yun? Yeah. Para kung maro, this week, dalawa rito, dalawa. Okay, huwag ka maingit kasi next week, dalawa naman dito. Diba, huwag ka na kukurap, next week, dalawa naman dyan. Malampas na ka, magbabalik din ulit sa'yo. Diba guys, yung iba nagtatanong, Duk, ang dami ng naging milyonaryo. 700 na. At ang nakakatuwa, sa 700 na naging milyonaryo, 80% dyan, staggering 80% masa. Dok, anong masa? Magsasaka. Totoo, mangingisda. Diba? Magbabalot, tambay sa kanto, lahat ng uri ng driver, isa-isahin natin, pedicab, tricycle, taxi, jeep, bus, conductor, barker, naging milyonaryo sa global. Si Tio Barker, anong educational attainment para maging barker? Wala di ba? Basta may boses ka, pwede kang barker. Isipin mo, kung yung barker naging milyonaryo, ikaw pa kaya? Tignan mo yung katabi mo. O, pag yung katabi mo, pwedeng maging barker, pwede maging milyonaryo. Tama mo ba? Eh, yung iba sa survey, Duk, di ba, magbabarker ako, ang galing ko mag-English. Sample nga, hi, hamahapya. Bakit? Taga-consume eh. Guys, yung isa naging milyonaryo, si Leo Caduyat, taga-Bohol. Grade 5 lang ang narating, pero ngayon kumikita ng 400,000 a month. Grade 5 ang narating, pag yun pinag-English mo, dudugo ang utak. Magkukonvulsyon. Hindi ko nagdudugo. Diba, year 2011, during 2011, Leo was already earning around 200,000 pesos per month. I called up Leo, sabi ko, Leo, nakaka-inspire kasi yung story mo. Binili kita ng, taga-Bohol kasi, binili kita ng ticket pa Manila. Meron kaming maliit na gathering, mga 3,000 na atin sa Crossroads. Pwede ba ikwento mo yung buhay mo? Kahit mga 30 minutes lang. Ikwento mo, paano ka naging nagsimula, paano mo ginawa ng paraan yung 7 years, paano ka nagsimulang mag-recruit, paano mo lumaki yung grupo mo, paano mo sila naturuan. Kwento mo lang. May kausap ko. Sabi nga, pag ako, kwento, Tagalog o Englishman. Sabi ko, parang kaya mo mag-English Sabi ko, siyempre Tagalog. Sabi, Dok, di ba pwede Bisaya? Sabi ko, pag Bisaya, hindi ka namin naintindihan. Sabi, Dok, hirap man ako mag-Tagalog. Sabi ko, nabili ko na yung ticket Nakabuka na sa hotel. Punta ka na. Punta na lang. Pagpunta nga, Crossroad, jump pack, 3,000 ang umatid. Salita siya, halos 1 oras. Wala kami naintindihan. Alam mo ba, pumunta ka sa YouTube, type mo, Leo Caduyat and Global, yung nakikita ka rin, Crossroad, nagsasalita siya. 50% na salita niya, Bisaya. 50%
50% Tagalog. Parang kinakapa-kapa namin sinasabi niya. Well, that was year 2011. He was making 200,000 pesos a month, nakapadjero. Pero ngayon, kabibili na ng bagong-bagong Fortuner kasi kumikita sila kalahating milyon buwan-buwan. Sabi niyo, tricycle driver, nakapadjero na, naka-Fortuner pa. Diba? Samantala ikaw, ang galing na mag-Ingles, Cadillac. Cadillac. 20% ng maging milyonaryo, guys, professional. Doktor, dentista, abogado, engineer, teacher, clinical instructor, parang si Rico, clinical instructor, diba? Ba't mas maraming naging milyonaryo masa kaysa professional? Diba? Kayo na sumagot. Kasi ang professional, meron pang konting pride. Engineer ako eh. Ba't ako sasali sa ganyan-ganyan, palapalakpak? Iyo. Bank manager ako, Duki. Ang dami naniniwala sa akin. Diba may mga tauhan ako, tapos sasali ako dyan, parang kulto. Diba? Ano mo, bank manager, magkano ba sweldo mo? 30,000. Magkano inuwi mo? Wala. Lahat, puro pambayad ng utang. Laki nga ng sweldo mo, guys. Remember, it's not how much you earn. It's how much you save. Sinisweldo mo nga ng 100,000 naman. Pagdating ng pera siya, binabawas yung utang, credit card, bunday. May natitira wala. O baliwala nga, kita mong 100,000. Paano kung magkasakit ka ng 2 buwan? Paano yung gastusin mo 100,000? E di wala kang pambabaya doon. Nagagasa mo ba? So with what we're doing, we're promoting entrepreneurship. Tinuturuan namin maging negosyante yung mga tao. Kahit wala kang background sa negosyo, ano magtuturo sa'yo? Hindi mo naisipin kung ano product. Hindi mo naisipin paano inventaryo. Hindi mo naisipin paano marketing. Paano commissioning. Bakit? Ginawa na namin lahat para sa'yo. Sa halaga 8,000. Sasama ka na lang. Mas malali po ba yung gano'n? Isipin na gano'n kadali. 700 naging milyonaryo. Yung iba hindi pa milyonaryo pero unti-unti nang nababago yung buhay. Maganda po ba naman? Guys, the goal of the company is to create 50,000 Filipino millionaires. Yung iba hindi nakapaniwala. Bakit? Dukong 700 nga, hindi ko mapaniwalaan kung paano nyo ginawa. 50,000 pa kaya? Dami naman yun. Isipin nyo kung 50,000 kayo, kasama, hindi kasama? Problema yun. Isipin nyo kung lahat kayo milyonaryo, saan kayo magpapark? O diba, nag-garot sa atin ng Robinson's Gallery nga, lahat doon kayo nakapark. Kaya nakaparado lahat ng sasakyan nyo sa baba, sa ADB. Problema yun. Pero sa tingin nyo, posible ba itong 50,000? Yes. Yung iba, duda na naman. Doon pa paano nangyari yung 50,000? Ang dami nila. Guys, ang pangalan ng company is AIM? AIM? Hindi AIM Ortigas. Kung AIM Ortigas, medyo mahihirapan tayo sa 50,000. We're not even AIM Pasig. We're not even AIM Philippines. We're not even AIM Asia. We're AIM Global. Pag sinabi AIM Global, may bansa bang pinag-uusapan? Okay, tingnan nyo. My goal for today is to let you realize that this is very, very possible. Na pag ito nangyari, posibleng kasama kayong lahat doon, pati yung mga kamag-anak nyo. Okay lang ba ipaliwanag ko na paano? Diba? Nag-1 year scenario ba si Roy? Nag-1 year scenario. Bago ko mapakita sa inyo nun, tinatawag ko what if? Sa Tagalog, ano kaya? What if scenario? What if number 1? Mag-join ka. Diba? Magkano yan? 8,000. Sabi ng 80. Sabi nga nga, pag gusto, laging may paraan. Pwedeng gawa ng bahala ka na kung paano gagawa ng paraan. Pag ayaw mo, saan katutak ang? Diba? Ayaw ko na in global. Bakit? Mag-aartista ako eh. Ayaw ko na in global. Bakit? Magpupolitika ako eh. Bahala ka na magbigay ng alibay. Maraming dahilan. Pero pag gusto, pwedeng gawa ng paraan. O kaya, ginawa mo ng paraan. Number 2, what if sa dinami-dami ng friends mo, mag-refer ka ng dalawa? Kaya ba? Dalawa kaibigan. Isipin mo, ang dami mong kaibigan sa Facebook. Kaasa ka naman ng Facebook. Diba? Ilan lang friends mo sa Facebook? 1,000? Itsura niyo yan, 1,000?
1,000. Ang hinihingi ko, dalawa lang. Posible ba yung dalawa? O, what if? Siyempre, may dalawa kang kaibigan na sumali. Kaibigan mo yun eh. Tulungan mo yung dalawa, makakuha rin ng tig. Dalawa, tulad mo. What if gawin mo yan, step 1, 2, 3, during your first month of doing the business niyo, ganun January 2013. Kaya ba ba yan? Ulit, dyan ang January, ikaw sumali. Kumuha ng dalawa na, sasali din. Tapos yung dalawa, since kaibigan mo to, tutukan mo. Sa tulong ng upline mo, sa tulong ng company, tulungan yung dalawa, makakuha ng tig. Dalawa. Yan ang gagawin mo on your first month. Number 4, ito yung gagawin mo on your second month. Ito gagawin mo ng January, ito gagawin mo ng February. Ano gagawin mo next month? What if next month huminto ka na? Ay, hirap pala yan. Hindi pala para sa akin yan. Ayoko na. Quit na ako. Diba, number 5, worst case scenario, what if na-duplicate yung kabalasan mo? Sabi ng dalawang sumali, on their second month, ayaw na rin namin. Sabi ng dalawa na sumali dun sa dalawang friend, on their second month, ayaw na rin namin. Lahat ang ginawa, puro 1, 2, 3 lang, sumali. Kumuha ng dalawa. Yung dalawa, tinutukan makakuha ng dalawa. Lahat, on the second month, quit na. Maniwala po ba? Yun ang na-duplicate. Sa dinami-dami na pwedeng na-duplicate, pati yung pag-quit, pati pag-ayaw, na-duplicate din. Okay, sino yung mga hindi pa kasali? Yung seryoso ba? Hindi pa kasali. Mamang name. Pam, ako na ba gamitin ito example? Lahat ng ginagamit ko example, ayun ko ba? Nagiging milyonaryo. Tuloy natin, Bam. Tuloy natin, para ayaw mo eh. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. January 2014. Ano na kaya itsura ni Pam? Pam, may asawa na? Wala pa. Malamang next year, pwede na. Diba? What if nangyari kay Pam to? Review. Nag-join si Pam. Nag-refer ng dalawa. Ayun, nag-refer ng dalawa. Yung dalawa, tinutok sa tulong ng upline ni Pam. Kayo ng grupo ba? Sino ba yung ko sa'yo? Pinsan mo. Okay ah. Pinsan, kayo ng grupo. Noemi Tejada. Okay, si Noemi Tejada is one of the company direct. Malupit na leader yun. Si Noemi Tejada, full-time. Nag-qualify yun sa US AAA kasama namin sa Hong Kong. Kasama namin sa Hawaii, sa Las Vegas, sa LA, sa Sanford. Okay, sa tulong ng grupo ni Noemi, sa tulong ni Pinsan. Okay, yung dalawa, tinutukan nyo para makakuha ng team. May dalawa. Okay, 4. Maging 4, check na rin to. Check 1, check 2, check 3. O, February na. Second month na, maginawa ng Noemi. Ay, kumita mo ako eh. Ayoko na eh. Hinto na muna ako. Okay? Yung dalawa, ganun din ang ginawa. Yung dalawa, tinutukan yung tigda-dalawa para makakuha ng team. Naging 8, huminto na yung dalawa. Yung 4, tinulungan yung 8 para makakuha ng team. Naging 16, huminto na rin yung 4. Saan nagpunta? Kasama ni Pam. Yung 8, tinulungan yung 16 makakuha ng tigda-dalawa, naging 32, huminto na yung 8. Lahat sila isang buwan lang nagtrabaho. Sumali, kumuha ng dalawa, yung dalawa tinutukan para makakuha ng tig na dalawa. Second month, hinduan na. Yun ang dinuplicate. Okay? Ang dali ng tutukan yun. Parang kung nga, pagsali ni Pam, okay, laslasan tayo ng pulso, ha? Walang magkukwit. Ano na ganyan? Sasali ka, sa ayot sa gusto mo, mamimilit ka. Kukuha ka ng dalawa. Pag may napilit ka ng dalawa, yung dalawa, tulungan mo makakuha ng dalawa. Pag nagawa mo yun, saka ka na pwede huminto. Walang iwanan sa ere hanggat hindi nagagawa yan. Paliwanag po ba? O ano nangyari dito? Bilisan na lang natin. Okay, naging 64, naging 128, naging 256, naging 512. Huminto. Naging 1,024, 2,048, 4,096, huminto. After 1 year, si Pam, meron ng 8,000 na mahigit na tao. Pero kinala niya lang, hanggang dito lang. Okay, pag nangyari ito kay Pam, at nangyari din sa inyo, guys, kumita ka na ng 3.6 million pesos or nag-average ka ng 300,000 pesos per month.
Pwede o pwede. Pwede na, 300,000 per month average. Uy, konting esep-esep at logic. Baka sabihin, wow, 300,000 pesos per month. Dalawa lang yung nirecruit niyo. First month, second month, apat, malamang nakaka-600,000 na siya nito. Hindi po. Siyempre yung back ng kita mo, banda rito sa mas maraming tao. Average na lang yan. In 1 year, pumunta ka ng 3.6. Yung back ng income mo, nandito pwede sa last quarter o sa last quarters. Pero yung first quarter mo, since quarter pa yun, hindi pa ganyan yung kita. Dalawa nga, magkano na, 1.5 plus 500 pa ba, 2.5 lang yan. Nagigets mo ba? Okay, balikan natin itong what if natin. What if, to begin with, inaral talaga ni Pam yung negosyo? Teka, sasali naman ako eh. Ano ba options ko? Meron 1 head, 7, 9, 8, yung 8,000, merong 3 heads, diba, 24,000, merong 7 heads. Ito yung pinakamagandang formulation na maximize yung marketing plan, 7 heads. Dok, ano ba naman nangyayari pag nag-3 heads? Diba, PAM 1, PAM 2, PAM 3. Pag nag-3 heads, guys, simple lang, nag-double yung kita with the same effort. Maliwanag mo ba? So, kung si PAM, from the very beginning, nag-3 heads, PAM 1, PAM 2, PAM 3, hindi 3.6 ang kinita niya. Nag-double. This would now be 7.2 million o nag-average siya ng 600,000 pesos per month. Pwede o pwede? Eh, ba't kaya nag-7 heads pa si PAM? Ba't ang nangyayari pa nag-7 heads? Nati-triple yung income with the same effort. Hindi ko nasusulat kasi nag-double pa lang, may tumutuloy na yawan eh. Baka pa may sinulat yung tribi o tag yung ulo sa pader. Okay? Balikan na natin to. What if hindi lang dalawa ang nirefer ni Pam? What if ang nirefer ni Pam, 12? Posible hindi? E ba posible mas malaki dito ang tayo? Tama o tama? Wala kang choice, tama yun eh. What if si Pam hindi huminto on the second month? E ba mas malaki dito pwede kitain? Tama po ba? Ano ibig ko sabihin? Sige, January may kang dalawa. What if February mayroon ka isa? March mayroon ka isa? April mayroon kang 3? May mayroon kang isa? Nanigas siya po ba? E di mas malaki nito pwede kitain. Tama po ba? What if siya nainikisan ko hindi rin hininto? Sabi ko, 1 month lang magtatabaho eh. What if sila ganun din? Ika-second month may bit-bit din. Ika-third month may bit-bit din. Ika-4th, 5th, 6th, 7th may bit-bit din. E di mas malaki nito pwede kitain. Tama. Pam, anong probinsya? Lawag sa Makatwid, ikaw ay isang? No. What if somewhere down the line, hindi nakilala ni Pam? May sumali Ilocano, presidente ng mga Ilocano sa Hong Kong. Posible ba yan? Eh, magbubukas tayo sa Hong Kong next week na. Available lahat ng products. What if sa kanila, may sumali, hindi nakilala ni Pam, presidente ng mga Ilocano sa Singapore. Bukas tayo sa Singapore. We're not talking of people anymore. We're talking of countries to pioneer. Bansa na po ang pinag-uusapan. Guys, year 2006, okay, actually we started September of 2005. Mula po September ng 2005, nagpe-pay in, pay out na ho kami. Nagpe-pay out na kami. September ng 2005. Sa Makatwid, noong September of 2012, 7 years na po kami nagpe-pay out on a daily basis. Tayo yung nag-iisang company sa buong mundo na direct selling networking company na nakakapag-pay out ng daily for the past 7 years. Yung mga billion-dollar company ay yung sa US, hindi nila kaya rin yun. Kasi sila nagsimula monthly payout. Yung iba sa kanila, 20 years na, monthly payout. Tayo yung nag-isang company networking sa buong mundo, 7 years, daily. Sipin mo, production mo ng buong January, ng buong Monday. In cash mo, Tuesday after lunch, nasa ATM mo na.
mo kailangan pumunta sa office para makuha ang income mo. Pumunta ka sa ATM, doon ka mag-withdraw. Manigets mo ba? In 2006, we started here in the Philippines. Officially, we launched March, pero operationally, nagsimula tayo September of 2005. Pagtalo po ng 2010, binuksan po natin ang Brunei tsaka Singapore. Tanong, may tao po ba sa Brunei? May tao ba sa Singapore? Ang tanong ko kung may tao, hindi ko tanong kung may Pilipino. Bakit? Yung products po ba nakakahiya? Hindi, in short, sa ibang lahi, pwede i-alok? In fact, as early as now, ang dami na nagtetestimony Bruneian, Singaporean about the product. Ang dami nagtetestimony Bruneian, Singaporean about the business. Bakit? Kasi yung product, hindi lang pang Pinoy. Mama mo ba? Kasi may company before, sapatos yung product, gawa sa Marikina. No offense. Pag ang product mo sapatos, gawa sa Marikina, may kausap kang Singaporean, pwede mo bang i-alok? Actually, pwede, kaya nakakahiya. Tama mo ba? Kasi may sapatos din sa kanila, baka mas maganda po eh. Pwede mo ba ilok sa Brunei? Pwede kaya, hindi nakakahiya. Sa atin, sino gumawa ng product? Nature's Way. Billion-dollar company ayun sa US. More than 4 decades of manufacturing successful experience. Maganda na ba maganda? Year 2011, abay, hindi humihinto, tuloy-tuloy ng expansion, nagbukas tayo sa Taiwan. Nagbukas tayo sa Hawaii. Okay, Hawaii. May tao ba sa Taiwan? May tao ba sa Hawaii? Nung nag-launch sa Taiwan, ako yung unang pumunta. Ang guest ko doon, 1,000. Kay 10% ng umattend, halos 100, Taiwanese. So sabi ko sa mga leader, Brad, paano presentation ko, Taglish ba? O full English para maintindihan ng Taiwanese? Sabi ko, Dok, i-Taglish mo na yun. Sabi ko, paano yung mga Taiwanese? Okay lang, wakyaw yun, wakyaw. Sabi ko, wakyaw? Ano yung mga wakyaw? Dok, yung mga wakyaw, yan yung mga Taiwanese na asawa ng mga Pinay. So, medyo marunong magtagalog yun. Kung hindi man maintindihan yung Taglish mo, itatranslate na yan ng mga asawa ng Pinay. Sabi ko, talaga maintindihan? Dahil nagpresent din ako. Kaya isang oras at kalahati, product, tsaka business, nagugulat kayo mga Taiwanese, gumagano naman. Pag nakakatawa, tumatawa naman. I was surprised. The following day, pagpunta ko rin sa office sa Taiwan, yung nagpo-present, Taiwanese na. Bakit? Networker pa nga. Galing doon sa ibang company. Imagine mo, parang si Ray ito mag-present. Ang difference na lang, Taiwanese. Tapos yung salita niya, Mandarin. Paano siya mag-present? Wala siya, wala siya. Ganun na ganun. Ang nakakatuwa, yung apple niya, Pinoy. Matutuyog. Nakita kaya? Diba? Ang ganda nga ng story natin yun. Yung pangalan niya, June Baklas. Bakit June Baklas? Sa Taiwan kasi, yes, passport. Hindi niya ginamit yung totoong passport niya. Kasi may problema. So, Baklas yung passport niya. Ibang pangalan, hindi siya yun. Kaya ang sweldo niya sa Taiwan bilang factory worker, 35,000 pesos per month. Okay? Ano ginagawa niya? Computers na dumabang, tagalagay siya ng chip. Okay? Bawal umihi. 8 hours. Pag-iingi siya, time. Sub. Pag may tumapik sa kanya, pwede siyang umalis. Pag walang tumatapik sa kanya, ganyan siya ng ganyan. Hindi siya pwede humikab. Hindi siya pwede magkamot. Kasi pag hinito niya yung baba ng 4 na computer, hindi malalagyan ng chips. Totoo yun. Okay, sweldo niya 35,000 per month kasama ng overtime yun, 12 oras. Ginagawa niya yung global part-time. After ng office work niya, tsaka Sabado at Linggo. Pero sa yung global, kumikita siya ng 150,000 pesos per month part-time. Sipin mo, sana nakakita, full-time job mo, 35,000. Full-time, pero part-time mo, 150,000. Ano ginawa niya? Hindi na siya bumalik ng Taiwan. May ba ano nangyari nung ating huling event, siya yung nag-testimony. Nagpakilig. Sinabi niya na yung totoong pangalan niya. Kasi hindi siya babalik ng Taiwan, babalik mo siya ng business na. Hindi na para mag-factory worker. Si Pinoy daw ng iba't ibang mga lahi. Diba? Pagdating ng 2012, guys, good news. Tayo po yung nagbukas sa United Arab Emirates. May office tayo sa Dubai. Okay, nagbukas din tayo sa Nigeria.
Guys, Nigeria, at sinimulan na rin natin ang efforts natin sa Ghana, Africa na yan. This year, 2013, ang unang natin bubuksan, Hong Kong and Macau. Okay, within the next few months, ano pa bubuksan? Malaysia, Indonesia, Kuwait, Bahrain, Korea, Korea pa ng 2012, Korea. So marami pang bansang bubuksan, guys. Let's play with numbers. So you can have a good decision. Indonesia, sabi ko bubuksan 2013. Indonesia has 240 million population. Nigeria, kabubukas lang natin, last quarter last year, has 200 million population. Malaysia, nabubuksan this year, 30 million population. Ghana, 30 million population. Okay? So what I'm saying is, anytime na within this year, pag nabubuksan ng US mainland. Why? Kasi yung products gawa sa US eh. Hindi na kinakailangan pa-approve mo, approve na din yun. In fact, Hawaii is already part of US. Nagigets mo ba? Kaya yung goal ng company, 50,000 millionaires na taga-Pilipinas, kaya. Bakit ang daming bansang bubuksan at binuksan na? Buti sana binuksan ng ibang bansa. Ano product mo? Load! Ano pa kaya yung Nigerian sa load mo? Diba? 200 million population. Ilan ang Pinoy? 7,000. Minority. Nagigets mo ba? Hindi yung product eh. Pwedeng inumin ng mga Nigerians eh. So, pwede sa kanila. Nagigets mo ba? So, yung possibility na 50,000 guys, pwede. Ang nangyadang tanong, pag nangyari yung 50,000 na milyonaryo, ikaw kaya, kasama o hindi kasama? Yung iba hindi sumagot. First lesson that you can learn from me, I've been doing this kind of business for the past 15 years. May nagturo sa akin, alam mo naman siguro story ako, I'm a doctor. I'm a full-fledged doctor. I'm a graduate of PRM. May nakakalam ba ko saan ang PRM? Diba? Pamantasan ng lungsod ng mahihirap. Diba? Tuition fee ko noon, 2,500 pesos per month. Medicine. So, 2,500 per sem. Medicine. Habang ang UST during that time, 25,000 per sem. FEU, 25,000 per sem. UE, 25,000 per sem. Kami, 2,500 per sem. Lahat ng classmate ko, grabe hirap. Nakaputi kami, para kaming doktor talaga nakaputi. Tignan mo, wala kaming bagong libro. Lahat ng libro namin, Xerox. Hindi isang buong librong Xerox per chapter. Imagine nyo ako nakaputi, nag-aaral, may delayed student, yung VMAC na ganyan. Okay, tapos nakasabit sa jeep. Tapos may mga papel dito sa likod ko. Bakit? Para pag traffic, yung isang chapter nasa likod ko, mag-review ko kasi may exam ako mamaya. Ganun ako kahirap nun. Why? Because my mother was just a high school public teacher. Kaya nga sumagot, kapag ang nanay mo, high school public teacher, malaking sweldo hindi. Diba? Ano nga sabi sa mga teacher, natuto magtinda na kung ano-ano, tapang, langgonisa. Why? Kasi may kakarampot ang kakarampot ang sweldo eh. Okay. Mag-medicine ako kasi sabi ko sa nanay ko, Nay, ba't ba tayo mahirap? Kasi tatay mo namatay maaga eh. 2 years old ka pa lang, namatay ng tatay mo. Sabi ko, ibig sabihin ko si tatay, buhay pa ngayon, medyo mayaman tayo. Oo naman. Ba't ba namatay si tatay? Kasi natake sa puso. Bakit natake sa puso? Kasi yung bacteria sa lalamunan, hindi nagagamot. Alam mo naman ng Pinoy. Pag uminom ng antibiotics, pag nireseta ng doktor, 3 times a day, 7 days a week, tinatapos ba yan? Pag sinabi, uminom ng 3 times a day, 7 days a week, so 21 capsules yan. Ang bibilin ba ng Pinoy, 21 capsules? Bibilang 15 muna. Minsan, siyam lang muna. Inom 3 times a day, for 3 days, okay yung pakiramdam ko. Itutuloy ba hindi na? Yun ang problema. Dahil yung mga bakterya, mas mautak kaysa sa tao. Bakit? Pag hindi mo tinuloyan, kasi pakiramdam mo okay ka na, yung bakterya, nag-mutate. Nasasanin nila doon sa gamot na hindi mo tinapos. Sa susunod na pagkakataong, iinom ka o limon, hindi na siya effective. Ang ire-reseta na sa'yo ng gamot ng doktor, yung mas mataas na at mas mahal. Kaya na yung diba, pagpunta ka sa doktor, ano na ininom yung gamot dati? Pag ginainom naman, minsan hindi na naibibigay yun, mas tataasan niya pa rin yung mas mahal. So, ganun yung nangyari sa tatay ko. Laging meron sore throat, yung inom ng gamot, 2 days, 3 days lang, yung pala, yung bakterya,
struktura ng lalamunan nag-mutate, nagpunta sa puso, kinain yung muscle sa puso. Kaya at the age of 44, my father died of heart attack first and last. So lumaki ako walang tatay. Yung magaling ko namang nanay, hindi na nag-asawa uli. So nanay na, tatay ito, madali ba maging single parent? Lalo na kung yung nanay mo, teacher lang. Diba? Ako po yung lumaki ng walang bagong laruan. Lumaki ako ng walang bagong damit. Alam mo, nakikinig ka sa kapitbahay, kagano'n ka lang. Tapos tatawagin ka, uy, kakain na, tsaka uwi sa bahay nyo. Diba? Yung dating pantalon ng kuya mo, puputulong gagawin mo, pantalon din. Diba? Minsan gagawin shirt, yung typical na gano'n. Hindi mo na problema yung uniform sa school. Bakit kukunin mo na sa kuya mo? Hindi na puti. Putim. Diba? So sabi ko sa nanay ko, ganyan ba sakit na peppermint? Oo, usually nakakaalam yung doktor. So nung tinanong ko si nanay ko yan, when I was around 7, 8 years old, tumatak sa utak ko, kinakailangan mag-doktor ako. Para makatulong ako sa maraming tao, ma-inform sila na kapag may ganun sakit, inumin yung gamot. Huwag yung 2 days, 3 days na. So nag-doktor ngayon ako. Nung nakatapos ako sa PLN, pamanta sa Luzon, College of Medicine 1998, or passed the exam 1999, I have hospital affiliations sa Makati Med. Sikat po ba Makati Med? May klinik din ako sa Jose Reyes, sa San Lazaro, sa Hospital ng Maynila. May pasyente ako, tinanong ako, Dok, are you open to business? Sabi ko, ng business yan. Dami kong pasyente. Diba, dami nakapila. Busy ako. Dok, kailangan ko tayo na-offer ng business para hindi ka na maging busy. Hindi ko ba? May logic. Pwede kinansel ko yung mga clinics ko para maka-attend sa presentation. Pagpunta ko doon sa presentation sa Makati Shangri-La Hotel, sikat o hindi sikat? Diba, pagbukas ko ng pinto, sabi ng speaker, isang bagsak, bahagsinan ako yung pinto. Sabi ko sa inyo business bakit isang bagsak? Ano to? Kulto? Diba, pag hindi ko nalayayin, binuksan ko ulit. Sabi ng speaker, dalawang bagsak, bahagsinan ako yung pinto. Sabi ko, grabe to, akala ko kanina, guni-guni ko lang, bangungot na pala to. Pag hindi ako yung malalim-mali, binuksan ko yung pinto, pumasok na ako, ang daming umating. Halos 1,000 mahigit. Sa ballroom ng Makati Shangri-La Hotel. Sabi ko, kasi seminar to, ako nakaputi. Imagine ito suot ko ngayon. Magyan nila ako ng korbata, tapos yung Amerikano ko gawin mo kulay puti hanggang tuhod. Nakalagay Kabantog MD Makati Med. Yung suot ko na umatag na seminar. Kasi may invitation ako, nakalagay formal. Diba? Tapos yung katabi ko naka-shirts. Sabi ko, formal. Ikaw wala natang L yung invitation mo, formal. I was about to leave. Sabi ko, kayakuhan to. Nadayin ko ako. Pagbukas ko ng pinto palabas, dumating yung nag-imbita sa akin. Sabi sa akin, buti dumating ka. 20 ka yung inimbitahan ko, ikaw lang naloko ko. Sabi ko, ang ganda, lokohan pala to. During that time, 15 years ago, hindi pa ako sa cellphone. Nilabas ko yung 2 pagers ko. Sabi ko, bro, tama itong 2 pagers ko. Isa silent mode ko to. Iba vibration mode ko to. Pero once ito nag-vibrate, it only means may emergency case ako sa Makati Med. Pasensyahan tayo, aalis ka agad ako, hindi ko tatapusin yung seminar. Sabi sa okay, do. So I was there. 1,000 yung umaten, nakatayo ako sa likod, skeptic. Tapos pinakilala yung speaker. Yung speaker, 15 years ago, Amerikano. Kasi edad ko lang. During that time, he was earning 20 million pesos per month. Kung ganyan kalaki yung kinikita ng speaker, maniniwala ka hindi. Maniniwala ka hindi. Di ba? Depende. Kapag hindi ka sanay makadinig ng ganyan mga figures, hindi ka maniniwala. Pero pag negosyante ka, maniniwala ka. Tama o tama? So I was there. Nandun ako sa likod, nakagawa ng tsura ko. Okay? So, lahat naman sinasabi niya, kine-question ko sa utak ko. Nung matapos yung presentation niya, nandito na ako sa harap. Lahat na sinabi ng speaker, naisulat ko na. Natandaan ko na. Kaya ko na i-present kinabukasan. Nung matapos yung speaker, dalawang palakpakan yung mga tao. Tumakbo na sa backstage yung speaker. Ako, curious ako hinabol ko yung speaker. Sabi ko, Nathan, inabot ko yung kami kong ganyan. Sabi ko, my name is Ed. And I'm a doctor by profession. And I would love to learn everything that you know about the business. Can you please show me how? So natuwa sa akin, doktor, interesadong mag-business. Bihira yung ganyan. Tama mo ba? So, kinamayan ako ganyan. Pag kamay sa akin dyan, hinigpit ako yung pagkakakamay ko. Tapos bigla ako kinaskasabos ako. Habang
kinakaskas ko sa bulsa ko, sumisimangot siya, akala niya may bunyi ako. Guys, yung number one, kapag nakakita ka ng taong successful, milyonaryo, pinakwento yung buhay niya para ma-inspire ka, kamayan mo din. Tapos ibulsa mo rin. Why? Para yung swerte, nilipat naman sa iyo. Amen? Ang problema sa iba, kakamay nga. Pag kamay nga, ipapagpag. So yung swerte nandun sa lupa, naapakan pa. Okay. Number two, kapag tinatanong ka sa ikagaganda ng buhay, pagbabago na ika-i-improve ng buhay pinansyal mo, sasagot ka ng malakas at ng masigla. Huwag kayong walang kibo. Bakit? Kasi may nakikinig sa taas. Inaabangan niyo yung i-reply mo. Pag hindi ka sumagot, di ka niya pagpapalain. Ano? Gusto mo bang himamay na masenso? Yes! Kung ba, ayaw pa sumagot eh. Gusto mo bang himamay sa'yo? Ah, share. Gusto mo bang himamay? Sure. Kaya mo, si Mr. B. Diba? Hindi mo maipintura mukha. Ngayon ba pag sinabing gusto bang milyon nakitaan, hindi makasagot ka agad. Bakit? Hindi sanay. Tama ba ba? Bakit? Masisisi na ba ako? Eh, yung lolo ko, empleyado. Kaya yung lolo ko, empleyado. Kaya yung lolo ko, empleyado. Nanay tatay ko, empleyado. Kaya ako, empleyado. Ang sanay kong marinig, 10,000 per month, 20,000 per month, manager, 30,000, 40,000 per month. Pag sinabi mo lang 80,000, 100,000, half a million, 1 million per month, hindi na kaya i-process ng utak ko yan. Nagiging mo ba? What if lumaki ka, anak mo si Henry C? What if lumaki ka, anak ka ni Mo Shutan, anak ka ni Gokong Ray? Yung pag nag-uusap sa bahay, musta kita mo ngayon? 4 na million lang. Ikaw, magkano kita ng kumpanya ngayon? Maliit, bumaba na 8% eh. Ilang milyon kita natin? 800 million lang. Pag lumaki ka sa isang bahay, na milyon na pinag-uusapan, na business, at pera kita ng business na ganito, nakita naman, million, 2 million, 10 million naman, pwede o hindi pwede? Ang dali. Ang dali mag-grasp. Bakit? Kasi meron ka ng skills, meron ka ng mindset, meron ka ng character of being a businessman. Ayun mo yun eh. Eh ano ba meron ka ngayon? Meron kang skills pang-empleyado. Ano yung pang-empleyado? AIDS. Ano? As if doing something. Ayun si boss, kailangan may ginagawa ako. Ano yung ginagawa mo? Facebook. Diba? Anong naisip mo? 20,000 per month. Kinsinas katapusan, 10,000 bawasan na lahat na ibawas. Ano karakter ng pagiging empleyado? Alas 7 pasok, kinakaya alas 5 gising na. Diba excited ka sa alas 12 para mag-break? Excited ka sa alas 5 para mag-bandy clock, makaalis na kagad. Tama o tama? Ang negosyante, hindi ganun. Ang negosyante, kahit tapos na yung oras ng trabaho, nandiyan pa rin, bakit business ko na ito eh. Ano yung naisip ng negosyante? Kitaan dito milyon araw-araw. Kaya kung ikaw nagugulat ka sa milyon kitaan, huwag kang mag-alala. Normal yan. Bakit? Utak empleyado ko eh. Masakit ba? Hindi. Normal yun. Ang tanong, kapag ikaw utak empleyado, asenso hindi. Diba? Sa buong Pilipinas, ano yung maasenso? Negosyante, empleyado. Sino na kotse? Empleyado, negosyante. Sino yung lagi naglalakad walang pera? Empleyado, negosyante. Sino ba ang sa utang? Empleyado, negosyante. Isipin nyo, alam niyo naman pala sagot eh. Alam niyo naman pala yung sagot na empleyado, walang asenso, naglalakad, walang kotse, ba't gusto nyo parang mag-empleyado? Ito kailangan alam namin, alam mo na yung global ngayon. Start of the year. Green is the color of 2013. Kay emerald green to be exact. It's the year of the snake. Ang snake, risky ba ang snake? Risky yan, baka tuklamin ka yan eh. Ano ibig sabihin nun? This year is the year for the risk takers. Ibig sabihin, mag-take ka ng risk. Take some risk. Hindi naman 500,000 ay invest mo sa company. Hindi nga 50,000, 8,000, 24,000, 3 years. Manageable. Benta mo lahat ng products na bumalik sa'yo. Nagigets mo ba? The problem is some other people, they don't want to take risks. They want to feel safe. At least sa trabaho ko doon, kaya may gawin ako o wala, may 10,000, 12,000, 15,000 ako. Tama mo ba?
I-google niyo, may bagong libro akong binabasa. Risky is the New Safe by Randy Gage. Risky is the New Safe. Ano po ibig sabihin? Iba sa inyo, 10 years sa trabaho, 20 years sa trabaho. Isipin nyo, kung kayo yung may-ari ng kumpanya pinagtatrabaho nyo, pwede kayo maghanap ng kapalit ba sa trabaho nyo? Pwede ba? Pwede? Pwede ba yung ihanap na kapalit, swerdohan ng mas mababa kung sa tinatanggap nyo? Pwede ba yun? Ibig sabihin, pwede kang matanggal. May alam na akong company, hindi ko nababanggitin. Toyota yun. Dahil sa iyo, nagsara sila ng planta. Around 3,000 to 5,000 na wala ng trabaho. Bakit? Ang taas ng cost ng mag-assemble. Nagkaroon ng program ng gobyerno. Binaba yung import tax. So sabi ng Toyota Philippines, mag-import na lang tayo from Thailand. Pag i-import natin from Thailand, assembled ng gagawin dito, bubenta na lang natin. Mas nakakamura tayo kaysa mag-employ tayo ng 5,000 empleyado na magdidikit-dikit at mag-assemble ng kotse. Available is business. Pag mas malaking overhead expense o expenses sa mga trabahador, tatanggalin yan. So yung sinasabi ng safe, risky na pala ngayon. Ano ang safe? Yung ginagawa namin. Bakit? Sino pag ikaw ang distributor na in global, sino may control ng pagkita mo in global ba? Hindi. Sino may control? Ikaw. Gusto mo kumita ng malaki, hilataw ka. Gusto mo kumita ng malaki, desisyon mo yun, magbenta ka ng marami. Mag-recruit ka ng marami. Maligyan mo ba? Yung desisyon to earn so much, it's up to you. It's not up to the employer. Yung employer mo, magpakasipag ka ng triple yan, i-times 10 mo sipag mo, sweldo mo, ganun pa rin. Tama o tama? Next year, may increase ka, 5%. Habang ang cost of living, tumaas ng 8%. Lugi ka pa. So what we're doing right now is we're teaching each and every one of you na maging utak negosyante. Huwag na po tayo lumayo. Ang mga Pinoy, kakatok mo na ako kasi may masasaktan mga magulang. Magulang din po ako. Ano sabi ng mga magulang ng mga Pinoy? Anak, pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Tama po yun. Galingan mo sa pag-aaral mo, kailangan meron kang mataas na grades. Pag ikaw nakatapos, mag-apply ka ng trabaho. Mga in-check, paano magsalita, mag-seno in-check. Anak, ikaw aral, ikaw hindi aral, pagtapos ikaw hawak, negosyo. Ang mga Pinoy, pag gumraduate, 100% yan, maghahanap ng trabaho. Ang mga Chinese, kaya trabaho kayo, hawak, negosyo. Pag na tayo lumayo sa Pilipinas, sino mas mayaman? Pinoy in-check. Bakit? Kasi mga in-check, utak, negosyante. Mga Pinoy, utak, empleyado. So, i-adapt natin yung utak ng in-check. Mag-business ba itong business to? Ikaw ang boss. Ano product mo? Pinareceive na. Paano kita? Pinareceive na. Gagawin mo na lang. Hindi ka na mag-iisip. Gagawin mo na lang yung pinagagawa namin. Mas madali ba yan? Yes. Mindset. It's a mindset. Palibasa, bago sa ito, kaya hindi ka sanay. Anything that is new, hindi ka sanay. Parang paghalik lang yan eh. Yung first kiss, gusto ba yung first kiss? Imagine yung first kiss mo, paano ako humalik? Nangabas ko ba yung dila ko? Pipikit ba ako? Kasi nakita ko sa TV, yung babae pag humalik, tumataas yung paa. Di ba yung first kiss mo, na-imagine mo ba kung paano mo ginawa? Di ba kinakabahan ka, nanlalamig ka, di ba pinagpapawisan mo kami? Paano ko gagawin ito? Dila ba muna o lips? Hindi mo yan eh. Anything that is new, you're afraid. Anything that is new, hindi ka sigurado. Parang pagdadrive, pag hindi marunong mag-drive, ano ba? Brake ba muna? Cambio ba? Clutch ba? Gas? Nakakalito eh. Lalo na pag may clutch, minsan namamatayan ka kasi dapat pala nakapindot yung paano sa clutch. Tama ba ba? Pero tignan mo yung jeep driver. Manual yun ha. Kumukuha ng bayad, nakukumpit niya ba yung isusukli? Alam niya kung sa sino yung sumakay kanina pat hindi nagbabayad. Alam niya kung sino yung nagbayad pero kulang. Alam niya yung nakasabit at naghahanap pa ng sexing pasahero. At pag ginigit niya pa kulang sa tabi niya. Siyempre na lahat na pagsasabay-sabay niya. Samantalang kapag pila ka mag-drive, ang hirap. Pero pag sanay ka na, ay, magte-text pa mo niya, nagsusukli pa. Diba, minsan, may hinahalikin pa. Nagiging siguro, anything that is new, it's hard to believe. Anything that is new, it's hard to do. Pero once, sinilayan mo na, ito lang pala yun. Yun lang pala yun.
Once nalaman mo na yung skills, ganito pala gagawin ko. Once nalaman mo pala yung mindset, ito lang pala dapat kong isipin. Once you develop the character, ito pala dapat ang aking pinaninindigan. Business principles. Prinsipyo na yun eh. Madali na lang yan. Guys, I'd like to end this story about the mindset. Since doctor ako, there's a doctor. Doktor sa London Hospital. One day, kumita siya ng 3,000 pesos, kakakonsulta. Uy, 3,000 pesos ang 1,000, 2,000, 3,000. Hawakas, kumita ko 3,000. Itigil 1,000. Kakabilang mo ng 3,000, nilipad yung 1,000. Sinuwak mo sa invernal. Ginawa niya, lumunod siya, kinuha niya yung 1,000, hindi niya makuha-kuha. Kumuha siya ng stick, sinundot-sundot niya, hindi niya makuha-kuha, na bad trip siya. After a few minutes, you walk away, diba? Kikitayin naman kita bukas, pila yung stick na malo. From afar, meron tayo siyang pasyente sa outpatient department. Sabi niya, si doktor yun ah. Ba't nakaluhod? Pumunta yung baliw. Yung pera ni Dok, ayun, hindi niya makakuha. Nakita niya yung stick, lumuhutin siya. Hindi niya nakuha yung baliw, yung mga ng bubble gum. Kaya gagawin ko, yung bubble gum, dinikit mo sa stick. Tapos sinundot yung 1,000 bill, dinikit. Paghatak na sila na. Nagsisigaw sa iyo, 1,000 ako, 1,000 ako, 1,000 ako. Ayun, doktor, narinig pa nga. Kasi pala yung boses na yun, napagpapasyente ko. Yung baliw, wala ko yung 1,000. Tinakbo niya, baliw, paano ka nakulinig ang baliw ka? Sabi ng baliw, baliw ako, pero hindi ako tanga. Ano ba ang moral lesson doon? Wala, pinapatawa ko lang kayo. The moral lesson is this. For some other people, yung negosyo natin, kabaliwan. Anong negosyo? Sila lang dyan ka pa. Anong negosyo yan? Pagdating lang, saan yung pera? Saan yung grabe? Diba? For some other people, kabaliwan to. Diba? Harap kasi sa labi, palaman ka, palaman. For some other people, kalokohan to. Sabi lang namin, okay lang iturig mong kabaliwan to. Kung sa kabaliwan na to, dito mababago buhay mo. Kung sa kabaliwan na to, dito ka makakabali ng kotse. Kung sa kabaliwan na to, dito mabutipad lahat ng pangarap mo, okay lang magpakabaliw. Tama o tama? E yung iba, ano kabaliwan? Gigising ng alas 6 ng umaga. Magkakape, mabilis lang. Bago hinigo, ang bango-bango, papasok sa MRT. Diba, siksikan, paglabas, ang bagong lahasa. Tatakbo, magbabantik na. Gagawa-gawa, alas 12 lunch. Babalik ko yung alauna. Break time ng alas 10. Alas 5, nag-aabang na alas 5 para magbantik na palabas. Okay na. Pagdating sa bahay, telenovela. Bukas, ganun naman. Walang ipon for the next 40 years. After 45 years, retired at the age of 65, walang pera. Ano kayong gagawin kong trabaho? Para sa iba, yun ang normal. Normal na walang kotse. Normal na pagtanong mo, yung pangarap mo, wala akong pangarap, normal sa kanila yun. Gusto mo magbakasyon sa Hawaii? Ay, wala akong ganyan, hindi ko kaya yun. Normal yun. For some other people, normal yung may utang, normal yung bawa sa credit card debts, normal yung hinahabol ng bumbay, yung ganito kabaliwan. Sa amin, yes, kabaliwan itong ginagawa namin. Why? Kasi kung sa kabaliwan ito, dito mababago buhay mo, lahat tayo magpakabaliw na lang. On that note, guys, we're inviting you na magpakabaliw. Diba, tomorrow, ituturo namin kung paano ba kayo layong maging baliw sa ating MDO 7 o'clock, Brian Olympian. Okay? So dito, step by step, tuturuan ka namin. We're gonna show you how each and every process to accomplish your goals. Every step of the way. Because we know for a fact, we Filipinos, we can go global. And we can prove to the world that we can be the first Filipino, 100% Filipino-owned company that can really go global by conquering every country there is to penetrate. Thank you very much for the wonderful audience. God bless all of us.